yung what's up mga lods, ito tayo sa painting shop ko. Yan, nakita nyo umulan. Umulan, grabe. May ginagawa tayo for today, no? Magawa tayo ng calling card. Ito, calling card. Ginagawa natin. Yan. Tapos, kaya piniprint natin siya dito sa, pakita ko sa inyo. Ito yung aking yan, working area. Yan, ito yung printer, dalawa. So ito, piniprint ko siya dito sa aking Epson L20. Yan, gamit yung aking calling card sheet. Yan, tinatawag ito. Ito yung calling card ko. Calling card sheet is 200 ano siya, 220 GSM yung kapal nung aking ginagamit na papel pang calling card. So hindi tayo gumagamit dito ng photo paper, calling card po talaga ginagamit natin. So minsan ang diferensya kasi dito sa ating Epson is nahihirapan siyang kainin, no? Kasi nga makapal nga itong ating ginagamit na papel. So ano nga ba ginagawa ko para kainin ng Epson natin yung papel na makapal na katulad nito? Ito yung nasa loob nito na papel. Ito yung calling card sheet natin. Makapal to, 220 GSM. Yan. So ito, nagpiprint siya. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ginagawa ko para kainin ng Epson papel. Yan. So dito, sa computer ko, ayan, nag-layout na ako ng nag-layout ako ng aking sa customer natin. Ayan, shoutout sa kaibigan pa yan, si Randy Tongol. Ayan, siya siyang technician pagdating sa mga aircon. Yan, kung gusto niyo magpagawa ng aircon o kaya magpalinis, ayan, kontakin niyo lang siya. Andiyan yung mga details niya kompleto. So dito lang siya matatagpuan sa Malabon City. Ayan din yung address niya. So yan yung ginawa kong layout para sa kanyang calling card for business card. Yan. So after natin siya magawa dyan sa ating Photoshop, so dito ako nagpiprint sa sa Word, Microsoft Word. Ayan, dyan ako nagpiprint. So nakalatag yan ng tig-5 hanay. Ayan. So sa isang sheet ng A4 is makakagawa tayo ng 10 calling card, 10 piraso. Yan, makakagawa tayo niyan, 10 pirasong calling card. So ito, nakikita nyo meron siyang different product selected kasi nga itong ating printer is L120. So kinonvert natin yung kinonvert natin to para maging L110. Yun, L110 yung nito, yung drive niya. Kasi pag L120 lang yung dinownload natin na drive, yan, nakita nyo, L110 yan, L110 series. Kasi kung gagamitin natin yung pinaka drive ng L120, wala siyang ang papel lang yan pwedeng i-print is paper lang. Wala siyang matte, glossy, walang mga ganun sa settings. So kaya kailangan natin ng L110 na drive para makapag-print ng maganda-ganda. So yun, matatapos na yung isang piniprint natin dito na calling card. Ngayon papakita ko nga sa inyo kung paano piniprint yung makakapal na papel gamit natin ng L120. So yun, so matatapos na. Matapos na yung so ito yung finished product natin na finished print. Yan, na calling card. So yun, lagay lang natin muna dito sa ating cutter. Yan lang muna siya. Tapos ito ngayon kukuha tayo ng isa. Yan, hindi ko na po ikakat yung video natin. Yan. So kukuha po tayo ng isang calling card. Yan. Lagay natin siya dito sa ating L120. So ito, yun kailangan tong natin sakto lang dun sa papel para hindi siya gumalaw kapag kinain siya ng papel. So
So ngayon dito muna tayo sa ating monitor. Ayan, okay natin to kasi tapos na yung print natin. Ayan. So ang gagawin natin is pupunta tayo sa file o kaya control P para mapunta tayo sa print. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Epson L110 series, yung drive. Kasi kapag ang ginamit natin is L120, yung properties niyan para sa settings is plain papers lang. So wala siyang wala kang choices, no? Kaya nag-download tayo o nag-convert tayo ng L110 na series. Yan. So lagyan natin sa L110. Ayan. Tapos ilagay natin sa printer properties. Ayan. Kapag nagpiprint ako, ito yung settings ko is Epson Matte. Yan, Epson Matte High. Yan yung natin high. Then dito tayo sa more option, lipat tayo. So dito sa same documents, punta tayo sa costume. Yan, punta tayo sa advanced. So yung pinaka settings natin is to is Adobe RGB. Ayan. Dalawa kasi ito, isang vivid, isang RGB. So dito tayo sa RGB, 2.2 ang gamma lang niya, no. Dalawa dito pinagpipilian diyan, 1.8 or 2/2 2.2. Dito tayo sa 2.2. Tapos dito tayo sa slide bar. Ayan, tapos yung settings natin sa brightness is 5. Ang cyan natin is 20, magenta is 10, and yellow is 5. Ito depende to sa sa mismong layout nyo, kung madilim o malabo. Nasa inyo pa din kasi yung kulay niyan kung paano ang tamang timpla. So ito kasing ko yung layout ko is medyo dark siya, kaya tinaasan natin yung brightness. Ngayon mag-a-adjust lang naman kayo dito sa brightness. Kung ang nagawa yung canvas is bright, huwag nyo na itong dagdagan kasi mas linaw. So kung lang siya, makutim lang yung gawa nyo, tataasan nyo lang yung pinaka brightness. Ito lang yun. So gawin na natin okay. So dito yung high speed, naka uncheck yan. Yan. Tapos okay na. So okay na tayo dito, Epson Matte, ayan, high. So okay. Then print. So pag print natin, dito tayo, alalay tayo dito sa papel natin. Tutulak natin siya paabante. Yan. Pag kumain na siya, ayan. Natural lang yan. Ayan. Ayan, kinain. So second time ulit. Ayan, ganyan lang yan. So natural, mag-iilaw yan kasi di niya kinain yung papel, no? So tanggalin natin to. Pindutin lang natin tong nakapula. Ayan. So pag pinindot natin yan, maramdaman nyo kakainin na yung papel na. Yan, tapos hatakin natin pataas. Yan, kainin ulit natin. Yan, tulak. Yan, kinain na siya. So yon, kinakain na yon, nagpiprint na siya mga lodi. So yan yung technique na ginagawa natin para kainin yung makapal na calling card sheet. Ayan, para dito sa ating Epson L110. So yun mga lodi. So share lang natin, no, yung technique para sa makapag-print tayo ng mga kapal na papel gamit yung ating L120 na Epson. So ito yung ginagamit ko na isa. Ito ginagamit lang natin to sa Xerox, sa picture. Yan, parehas na silang pigment ink na ginagamit ko. Ayan. So yung mga lods, kung meron pa kayong gustong matutunan about sa printing, yan, so wala kang gagawin kundi subscribe to my YouTube channel, no? And follow my page sa Facebook. Ayan. So pindutin nyo lang yung ating notification bell para lagi updated kayo sa aking mga bagong videos. So yun, matagal din tayo din nakapag-upload. So hanggang dito lang. See you on my next vlog mga lods. Bye bye.